Mapapahiya kaya o pupurihin ng tao ngayong araw na ito si Ombudsman Boying Remulla? Bakit po natin tinatanong yan mga tol? Sapagkat ngayong araw po na ito ang huling araw ng kanyang sinabi. Nakakasuhan ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Kung matatandaan po ninyo, last Monday, sinabi po ni Ombudsman Boying Remulla na within this week, isasampa po ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senador Marcoleta. Pagka hindi po yan nangyari ngayong araw po na ito, talagang mapapahiya ito pong si Ombudsman Boying Remulla. Pero kung maisasampa naman ang kaso, malamang sa malamang majority ng mga Pilipino pupurihin po siya. Hindi lang kasi ito isang beses sinabi nitong si Ombudsman Boying Remulla yung mga ganyang pagkakaso. Noong December 2025, sumablay siya. May 26, 2026, inanunsyo niya na within 2 weeks, masasampahan ang kasong ito pong si Senator Joel Villanueva. Sumablay. Pero pinaliwanag niya nung nakaraang mga araw naman kung bakit po nagkaganon. Ito sana, wag po sanang sumablay. No? Kasi hindi lang naman ako o tayo ang nag-o-observe dito. Marami pong mga Pilipino, may mga personalidad po na sinusundan sa social media katulad po nitong si Attorney Wilfredo Garrido, dilawan po ito. No? Ayon po dito sa Batas PH, Ombudsman Remulla has until tomorrow to file plunder case versus Marcoleta. Lawyer Wilfredo Garrido said that if Ombudsman Jesus Crispin Remulla fails to follow through on his earlier announcement to file a plunder case against Senator Rodante Marcoleta this week, it would indicate that the rally organized by the Iglesia ni Cristo had been effective in exerting pressure. Ayon kay Garrido, the Ombudsman better make good on its announcement to file a plunder case against Marcoleta by tomorrow, Friday, ngayon po yan. If it doesn't materialize, it means the INC rally was successful and the Ombudsman folded under pressure. O, yan ngayon yung epekto na sinasabi ko sa inyo mga tol. Kaya wag nating i-criticize so far si Ombudsman Boying Remulla. Kasi yung pag-aanunsyo niya, binuksan po nito ang opinyon ng publiko na dapat ngayong linggo na ito umaasa po tayo na makakasuhan si Senador Rodante Marcoleta. Kapag hindi po nangyari yon, nagtagumpay ang Iglesia ni Cristo. Ito po kasi yung anunsyo nitong si Ombudsman Boying Remulla last June 29, 2026. Pakinggan po ninyo ito. Senator for this week. Any clue po sila? Kasi Senator Marcoleta, definitely, ano na, for the solution na, we're about to file it already. Nagsasampayan ng kaso na, sa Sandigan na yan. Plunder, sir. Plunder yung pending. Plunder. May mga kaso tayong malapit ng hinog, ikata, tapos na ang fact-finding, may higit 8 kaso na ang natapos ng fact-finding at mag-PI na kami. Itong linggo ito ipa-file. At karamihan itong mga kasong to ay sa congressman, mga congressman, contractors. At naasahan namin na magtutuloy-tuloy na ang mga kasong ito. Yung mula, umirit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo nun, iinit sa tag-init. At ngayon, uulan ang kaso. Uulan ng kaso. Sir, what about senators? Wala po po. Meron din kami for PI at ma-file na yun this week. Meron din kami baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan. Narinig po ninyo Yan yung mga sinabi po ni Ombudsman Boying Remulla last Monday. At hindi lamang po yan isang beses. Diniinan pa yan sa mga sumunod na araw ng Ombudsman. Sabi nga po ni Remulla, hindi nila pinag-iinitan si Marcoleta at sabi rin po ni Assistant Ombudsman Miko Calabano,
matutuloy, no? Yung pagkakaso. Pakinggan po natin, balikan po natin itong mga balita. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi niya iniutos na hanapan ng kaso si Senador Rodante Marcoleta kasunod ng puna ng mga taga-suporta nito. Pinabulaanan din ni Remulla na pinag-iinitan si Marcoleta. Nakatutok si Joseph Moro. Sa harap ng kilos protesta ng grupong Iglesia ni Cristo o INC bilang pagsuporta kay Senador Dante Marcoleta na sabi ng Ombudsman ay kakasuhan ng plunder ngayong linggo. Pagdidiin Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi nila pinag-initan si Marcoleta. Today, there's a big rally or commotion in EDSA. And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Hindi daw niya iniutos na hanapan ng kaso ang senador. Matatanda ang lumutang ang pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos sa investigasyon ng Commission on Elections o COMELEC na hindi niya idineklara ang donasyon o regalo sa kanya noong kongresista siya at bago siya tumakbo bilang senador sa eleksyon 2025. I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by I don't know what team, and the work was good. So I said we will file the case. Tama naman, di ba? When the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalong-lalo na, ito yung example na gusto ng tao, mataas man o mababa, katamaan sa atin pag mali ang ginawa. Dagdag pa ng Ombudsman, hindi rin daw totoo na namimili sila ng kakasuhan dahil sa kasalukuyan may ginagawa silang preliminary investigation laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. Ayon sa Ombudsman, tuloy pa rin ang pagsampa nila ng kaso ngayong linggo na mismong kay Marcoleta daw nang galing ang ebidensya dahil inamin nito na tumanggap nga siya ng 75 million pesos. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. It's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here. Muling inulit ng Ombudsman ang paliwanag kung bakit plunder ang ikakasa nila laban kay Senador Rodante Marcoleta. Gayong sabi ng mga taga-suporta ng senador, hindi naman pera ng gobyerno ang 75 million pesos na tinanggap nito. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi lamang pera ng gobyerno ang pwedeng sangkot sa kaso ng plunder base na rin sa nakasaad sa Republic Act 7080 o batas kontra sa plunder. Alangan naman po yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Katulad din daw ito ng kaso noon ng plunder laban kay dating Pangulong Joseph Estrada dahil umano sa pagkamalya ng yaman galing sa wetting money. Same. Circumstances? Yes, opo. Naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan na kahit private funds, po pwede. It's just that, kadalasan, ang nafa-file ho, yung public funds. Sa rekomendasyon ng fact-finding panel na kasuhan si Marcoleta, sinabi nito na sa laki daw ng 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob, kundi korupsyon na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Hindi din daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. Umabot ho ng 75 million pesos ang kabuuan ng mga supposedly donations sa kanya. 75 million pesos yung kabuoang donasyon. Ang argumento ni Rodante Marcoleta at ng mga sumusuporta sa kanya, yan ay hindi public funds. Pero narinig nyo naman yung paliwanag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Hindi kinakailangan na ito ay public funds kahit yan ay pribadong fondo
o nanggaling sa pribadong individual, kapag ka ito ay maaaring makaapekto doon sa posisyon na pinanghahawakan o sa pagdi-deliver ng serbisyo ng isang public official, tapos ang halaga ay at least 50 million pesos, in this case 75 million pesos, pwede po yang ipagpalagay na ill-gotten wealth as violation ngayon sa Republic Act 7080 or yung plunder law. Mamaya, merong paliwanag dyan si Abogada ng Bayan, ipapanood ko po sa inyo. And ano ngayon ang naging epekto nito? Siyempre dahil po sa anunsyo na yan, umasa po tayo. Hindi naman po tayo aasa kung hindi po nag-anunsyo si Ombudsman Boyeng Remulla. Sinasabi ng ilan sa mga manonood natin, mag-antay po tayo. Nag-aantay naman tayo. Pero dapat ipaalala po natin kay Ombudsman Boyeng Remulla na ngayon po ang huling araw na sinabi niya. Otherwise, masisira po ang Office of the Ombudsman dito, lalong magiging parang sunod-sunuran lamang, partikular sa naging rally ng Iglesia ni Cristo na ang layunin ay protektahan ito pong si Senador Rodante Marcoleta. At kagabi, tinapos po nila ang kanilang rally. Kung tinapos po nila ang kanilang rally na sinasabi po nilang magpapatuloy ito sa mga susunod na araw, pero hindi nangyari, hanggang kagabi na lamang yung naging rally nila. Tapos hindi masasampahan ng kaso itong si Senador Rodante Marcoleta ngayong araw na ito. If ever, ayon kay Attorney Jesus Palsis, parang nagkaroon di umano ng usapan dyan sa pagitan ng Ombudsman at ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi pa yan nangyayari, lilinawin ko lamang. Hindi pa yan nangyayari. Yan ay lahat mga assumptions, no? Si Attorney Wilfredo Garrido, si Attorney Jesus Palsis, at ako'y sumasang-ayon sa kanilang mga observations kung hindi masasampahan ng kaso ngayong araw na ito si Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta. Kaya hinihimok po natin at sana madinig po ang boses ng majority ng mga Pilipino ng Office of the Ombudsman na sana totohanin po nila ngayong araw na ito hanggang alas 5 ng hapon ang pagsasampa ng kaso dito kay Rodante Marcoleta. Kasi ito yung balita po kagabi, pakinggan po ninyo. Tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang kanyang protesta ngayong gabi. Sa kabila niyan, may panawagan pa rin laban sa anilay mga bumabaluktot ng batas. Sa Freedom Park ng Liwasang Bonifacio sa Manila, ang ikatlo at huling araw ng rally. Lumipat sila dyan matapos bawiin ang kanilang permit sa EDSA People Power Monument. Protesta po nila ito laban sa nakambang pagsampa ng kasong pandarambong sa kanilang kamiyembro na si Senador Rodante Marcoleta na itong pahayag nila sa pagtatapos ng kanilang rally. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at huwag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling Read between the lines. Huwag magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas. Alam naman natin ang argumento ni Rodante Marcoleta at ng Iglesia ni Cristo. Former Secretary of Justice, now Ombudsman Boyeng Remulla, bended the law. Di ba nagkaroon sila ng pagtatalo niyan sa Senado? Ang conclusion nila, Remulla bended the law. Tapos, ngayong araw na ito, wag naman sana hindi maisasampa ang kaso kay Rodante Marcoleta. Di nanalo ang Iglesia ni Cristo. Pero malakas ang kutob ko, mga tol. Malakas ang kutob ko na totohanin ni Ombudsman Boyeng Remulla na sasampahan ng kaso ngayong araw na ito si Rodante Marcoleta. Sana hindi po ako mali. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. kapakanan. Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi. Dumalo naman si Senador Robin Padilla sa huling In a separate live stream, pag-usapan natin yan si Boy Silly. Ayan po, narinig po ninyo yung mga punto. At syempre, naninindigan si Senador Rodante Marcoleta na siya daw po'y handang magpakulong. Sabi po niya, yesterday,
nakahanda po akong magpakulong kung kinakailangang maaresto po ako. Wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Nag-react po dyan si Fiscal EJ at basahin po natin yung legal point of view ni Fiscal EJ. Okay, noted sir, sabi niya. Pero ang totoo, sasampahan pa lang po kayo ng kaso. Bilang abogado, alam nyo na hindi otomatikong nag-i-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Kapag naisampa na ang kaso, rerepasuhin muna ito ng isang dibisyon ng Sandigan Bayan upang alamin kung may probable cause para maglabas ng warrant of arrest. O dito tinuturuan po tayo ni Fiscal EJ ng proseso. Ay, ang probable cause ba sa prosecution lamang dinidetermina? Hindi po. No? Dalawang uri ang determination ng probable cause. Yung tinatawag po na executive determination of probable cause saka judicial determination of probable cause. Napakahalaga ng dalawa na yan. Kasi yung una, ito ay tutukoy kung meron po bang sa paningin ng prosecution sapat na basihan na ngayon ay meron ng kinakailangang certainty of conviction para isampa ang kaso sa hukuman. Kapag ka naisampa na po yan sa hukuman sa pamamagitan ng tinatawag na information and accusation of writing charging a person with an offense, something like that yung definition, ay ngayon titingnan po iyan ng korte. Bakit po ba dinedetermina ang probable cause sa hukuman? Kasi lahat po tayo may karapatan sa ating pagkatao. Sinasabi po sa Bill of Rights, Section 2, na walang sino man ang pwedeng arestuhin maliban kung merong warrant of arrest na in-issue ang korte. At sa pag-issue ng warrant of arrest ng korte, titingnan yan sa pamamagitan ng mga proseso o panuntunan na kanilang sinusunod. Hindi ko na i-discuss kasi medyo mapapalayo tayo sa ating pinag-uusapan. Pero ang punto mga tol, bilang abogado, dapat alam na alam ni Senador Rodante Marcoleta yung mga pinupunto natin ngayon dito. Ako nga hindi abogado, alam ko yun No? At yun yung pinapaalala ni Fiscal EJ dito. At kung sakaling maglabas nga ng warrant at kayo ay maaresto, may karapatan pa rin kayong magpetisyon para sa piyansa. Hindi ba't sinasabi ninyo na gawa-gawa lamang ang kaso at mahina ang ebidensya? Totoo yan Ito kasi yung sinabi ni Rodante Marcoleta. Ay, nasa na yon? Bakit hindi ko na ilagay? Ito. Sabi niya, I am very sure that the court will not find me guilty because, as I said, these are all fabricated cases and they are not within the meaning, within the contemplation, and within the parameters of our plunder law. Oh, di ba? Sa kanya mismo nang gagaling. Kung tutuusin nga, parang nagbabanggaan itong mga sinasabi niya Sabi niya rito, willing siyang magpakulong kung kinakailangan maaresto po siya. Tapos bigla niyang sasabihin dito na sigurado siyang hindi naman siya mahatulang guilty kasi lahat daw po fabricated lamang at hindi daw po ito naaayon sa pamantayan ng plunder law. Balik po tayo dito sa binabasa po natin na panulat ni Fiscal EJ. Ulitin ko po, hindi ba't sinasabi ninyo na gawa-gawa lamang ang kaso at mahina ang ebidensya? Kung ganoon, sa hearing ng inyong petition for bail, mapipilitan ang prosecution na patunayan na strong ang ebidensya laban sa inyo. Bakit po ito sinasabi ni Fiscal EJ? Kasi dalawa po ang dapat nating malaman kapag ang isang tao ay naaresto when it comes to temporary liberty. No? Yung pansamantalang paglaya. Sa lahat ng mga kaso o paglabag sa batas na ang kaparusahan ay hindi po life imprisonment o reclusion perpetua, mandatory po ang temporary liberty kapag hiningi po ito ng akusado. Meaning pwede po siyang mag-file ng bail sa 4 na pipiliin niyang kaparaanan. Ano po yung 4 na kaparaanan na yan? Pwede po yung tinatawag na cash, bond,
pwede yung corporate surety bond, pwede po yung property bond, at pwede rin po yung recognizance. Hindi ko na ipapaliwanag ang mga yan, tandaan nyo na lamang. Pero sa usapin po na ang kaparusahan ay life imprisonment at o reclusion perpetua, ang pagbibigay po ng piyansa ay hindi na po mandatory. Kaya nga po nakalagay na po sa prosecution, no bail recommended ang inilalagay nila. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi ka pwedeng humingi ng pansamantalang mong kalayaan. Papasok ngayon dyan yung sinasabi ni Fiscal EJ na magpipetisyon sila para magpiyansa. At ngayon, ang burden para patunayan na malakas ang ebidensya, wala kay Marcoleta kung hindi nasa prosecution. Patutunayan ngayon ng ombudsman na malakas ang kanilang ebidensya para hindi payagan ng korte makapagpiyansa, partikular itong si Rodante Marcoleta. Ang pinakamagandang halimbawa nito, kung natatandaan po ninyo, yung naging kaso nito pong si Bong Navarro. Diba? Kinasuhan si Bong Navarro ng rape, tapos nakulong siya, nag-file siya ng petition for bail, and eventually ginrant po ng korte yung piyansa kasi hindi napatunayan ng prosecution na malakas ang kanilang ebidensya. Ang kaparusahan kasi ng rape ay reclusion perpetua o pagkakakulong ng 20 years and 1 day to 40 years. Ganun po yung nangyari, and eventually na-dismiss yung kaso laban o na-acquit ito pong si Bong Navarro. Ganon din po yung mangyayari dito kay Rodante Marcoleta. Kung sinasabi niyang mahina ang ebidensya laban sa kanya, patutunayan po yan ng prosecution doon pa lamang sa petition for bail kung sakasakaling siya ay magpaparesto. Pero ang tanong dyan, kung labasan kaya ng warrant of arrest itong si Marcoleta, susuko kaya ito talaga? O tutulad kay Bato de la Rosa na magtatago? Ayon pa po kay Fiscal EJ, kung totoo ngang mahina ang ebidensya, mismong mga mahistrado ng Sandigan Bayan ang magsasabi niyan at papayagan kayong magpiyansa. Naipaliwanag ba ninyo ang prosesong ito sa inyong mga taga-suporta? Siyempre hindi. Kaya pinapaliwanag natin, sana may mga DDS na nanonood sa atin ngayon. Hindi nila ipapaliwanag yan, mga tol. Kasi yan ay against their interest, against their narrative. Kaya hindi nila ipapaliwanag yan sa kanilang mga taga-suporta. O mas madaling sabihin, politically motivated, kaya kaysa hayaan ang hukuman na magsuri ng ebidensya. Ayon pa kay Fiscal EJ, kung ang duda ninyo ay nasa ombudsman, tandaan ninyo na ang magpapasya kung may probable cause para sa warrant at kung karapat-dapat kayong makapagpiyansa ay hindi ang ombudsman kundi ang Sandigan Bayan. Kung naniniwala kayong mahina ang kaso, doon ninyo ito patunayan. At sir, sabi pa ni Fiscal EJ, ang pagsasampa ng kaso ay hindi pa kabayaran. Ito ay due process. Ang ombudsman ay nagsampa ng kaso dahil naniniwala itong may probable cause batay sa mga ebidensyang hawak nito. Kabilang ang mga admission nyo tungkol sa pagtanggap ng milyong-milyong pisong regalo habang kayo ay congressman. To be more specific, 75 million pesos ang dinonate ni Defensor, Espiritu at Baluyot kay Senador Rodante Marcoleta nung siya ay kongresista pa. Kung naniniwala kayong mali ang ombudsman, hayaan nating ang Sandigan Bayan ang magsuri ng ebidensya. Kung mahina nga ito, kayo rin ang mapapaboran. Yan po ang legal point of view ni Fiscal EJ kaugnay ng mga binanggit na yan nitong si Senador Rodante Marcoleta. Pero meron po tayong isang personalidad na hindi po natin dapat kalimutan sa nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo. Ito pong napakaangas na councilor na ito ng Quezon City. Ang tawag nila rito ay Tatay Rani Lodovica. Isa po siya sa mga nagprotesta diyan sa EDSA at ito po yung particular na sinabi niya na hindi po natin nakakalimutan. Kaya ang tanong natin, where you na? Where you na? Where you na? Ayun yung mga islang na salita na pang-aasar. Nasaan ka na ngayon, Lodovica? Where you na? Ha?
Kasi sabi mo dito, hindi kami aalis dito hanggang hindi ka magre-resign, Bongbong Marcos. May paganyan-ganyan ka pang salita. Nasaan na kayo ngayon? Oh, yan ang mahirap kapag ang gumagana sa atin lagi emosyon, tapos magsasalita tayo. No? Sabi nga nung isang DDS lawyer, pero ayaw niyang aminin na DDS lawyer siya, pangalanan ko na. Yan naman ay kaibigan ko dito sa social media at hindi ko naman yan tinuturing na kaaway. No? May respeto pa rin ako dyan kahit DDS yan, pero ayaw niyang aminin DDS siya. Si Attorney Randolph Libayan. Shoutout po sa inyo, Attorney Libayan. Sabi nyo lagi sa inyong programa, when emotions are high, intelligence is low. Lagi nyo po yung sinasabi nung ako po'y laging nanonood pa sa inyo dati, pero ngayon hindi na pasensya ka na. Hindi na ako nanonood kay Attorney Libayan ngayon Kasi ayokong panoorin siya dahil magkaiba na kami ng paniniwala at baka makapagsalita pa ako ng hindi maganda sa kanya kahit paano tinuring kong kaibigan sa social media yan Eto po, no? Nagsalita po ito ng mataas ang emosyon niya to the extent na ito po yung kanyang ginawa kamakailan o nung nakaraang rally nila kung saan meron pong nagpapatupad ng batas ang LTO. Pakinggan po ninyo ito. Hindi pwede i-impound to, ha? Hindi i-impound to. Okay, okay. Hindi pwede i-impound to. Ay, ginawa ko lang. Tama lang. Hindi nyo pwede i-impound to, ha? Hindi nyo pwede i-impound to. Bias ka. Hindi, bias ka. Bias na bias ka. Hindi. Bias ka. Bias ka. Ano ang mo to? Hindi kami babayag dito. Pagtrabaho ka ng parehas, huwag kayong sumunod. Alam nyo, anti-trabaho nyo Alam niyo yung mga tatanga-tangang DDS talaga, hindi nila makita yung realidad Lagi nilang sinasabi na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Meron bang adik na ganito kadesente? Ako, naging pulis ako. Ang dami kong na-encounter na mga adik. Inuhuli namin sa mga kasong paglabag sa Comprehensive and Dangerous Drugs Act. Naging intel operatives ako No, maraming beses din akong nag-affidavit sa pag-aresto sa mga adik o pusher. No, pero hindi ko nakikita sa kanila ang kaganito kaganda na pagkatao katulad ng nakikita natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ninyo, dito si may ganyan bang adik? Respetado ng hindi lamang ng majority ng mga Pilipino, mga DDS lang naman ang hindi rumirespeto dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi ang international community, even ang mga head of states, in this case, ang Prime Minister ng Canada, mga tanga talaga kayo. No? At kung meron mang adik, walang iba kung hindi si Rodrigo Duterte. Dahil inamin niya mismo, hindi lamang isang beses, kung hindi sa napakaraming pagkakataon, na siya'y gumamit ng marijuana at ng abuso sa prescribed medicine niya na fentanyl. No? Oo, prescribed medicine ng fentanyl, pero merong limitations. The moment na yan ay abusuhin mo, addict ka na. Mga tatanga-tangang DDS. Tapos pagbibintangan nyo si Pangulong Bongbong Marcos na malinaw na nagpa-drug test noong November 2021 at ang resulta nito ay negatibo. Ngayon, para paboran yung naratibo ng pinupuon ninyong si Rodrigo Duterte na siya pong nag-akusa kay Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng cocaine at yan ay napabulaanan agad ni PBBM noong November 2021, I forgot the exact date, gumagamit kayo ngayon ng naratibo
na magpa-hair follicle test. Alam ninyo, kahit magpa-hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos, hindi rin naman kayo maniniwala. Kaya hindi dapat yan pinapatulan. Ako, pinapatulan ko kayo sa naratibo ninyo para ipamukha sa inyo ang katangahan ninyo. May ganito bang adik? Ha? Hindi lamang sa experience ko bilang pulis dati. Ako ay nagtuturo ng drug education and vice control sa kolehiyo at sa mga review centers. Alam ninyo kung ano ang uri ng mga droga? Alam ninyo kung ano ang mga epekto nito? Baka hindi nyo nga alam kung ano ang mga kadahilanan kung bakit gumagamit ng illegal na droga ang isang tao. A good example, babalik sa inyo, si Rodrigo Duterte. Bakit siya gumagamit ng marijuana? Bakit siya gumagamit ng fentanyl? O nang-aabuso ng fentanyl kasi sinasabi niya para manatili siyang gising o nakakaramdam siya na siya'y parang nasa cloud 9 respectively pertaining to marijuana and fentanyl abuse. O mga tanga, nakikinig ba kayo ngayon sa mga sinasabi ko? Balik po tayo dito kay Ludovica, no? Kung gaano po kabastos itong counselor na ito na piling tama sa bagay, babalik na naman tayo doon sa sinasabi ng DDS lawyer na si Attorney Libayan, when emotions are high, intelligence is low. Kaya ganito po yung nangyari dito kay Ludovica. Sumunod kayo sa konstitusyon natin. Sino hindi nakakalam dito na adik si Bongbong Marcos? Huwag tayong magalit sa kanila. Tingnan nyo naman yung mukha nito, mga tol. Ikumpara nyo naman sa mukha ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, malamang sa malamang, si PBBM mas matanda dito eh. Ilang taon na si Pangulo? 68 years old, mga tol. Ito, mga more than 60 din. O, tingnan nyo ang mukha nito. Kumpara nyo sa mukha ni PBBM. Sino mas adik ang tingin, no? Parang teting na yan. Talaga nga naman. O, ganyan ba yung sinasabi ninyong mapayapa? Ano? Yung ganyang asal, feeling above the law ka. Ano yan? Porket nasa rally kayo ng Iglesia ni Cristo, untouchable na kayo? Saka ako, sa totoo lang mga tol, hindi ako makamove on eh. No? Hindi ko matanggap na yung mga bases ng Iglesia ni Cristo iniharang sa EDSA ng ganun-ganun lamang at walang mananagot. Ng teting na yan. Kung ako Secretary of Interior and Local Government, magkakasubukan talaga. Wala lang akong power eh. No? Hindi pa pwede sa akin yun. Alisin nyo yan, mga bus na yan. Itow nyo kagad yan. At tikitan. Nakita ninyo yung unang araw? Yung buong lane, pati yung bus lane, iniharang nila yung bus doon. Hindi ka tanggap-tanggap yun. Ngayon, dahil po sa reaksyon na ito, nitong si Ludovica, nagsalita po ngayon itong Quezon City Council. Mamaya na natin basahin yan, pero mukhang hindi maganda ang sinasabi, no? Kasi mukhang may puna si Ramon Tulfo. Sabi ni Ramon Tulfo dito, parang kinukonsinte ng Quezon City Council ang inasal ni Councilor Rani Ludovica. Malamya ang pagpuna ng Quezon City Council kay Ludovica na nakipagtalo sa isang traffic enforcer ng Land Transportation Office noong kasagsagan ng INC rally sa EDSA. Yung napanood po ninyo natin yan. Pinipigilan kasi ni Ludovica ang LTO enforcer na isyuhan ng traffic citation ticket ang isang driver
ng bus na humarang sa mga dumadaang sasakyan sa EDSA. Mas lalong nagpasikat si Ludovica ng maraming mga reliyista na sumang-ayon sa kanyang pakikipagtalo sa LTO enforcer. Ito rin si Ludovica ang nag-display ng M16 sa social media at nagbanta kay NBI Director Melvin Matibag. May kumalat na balita kasi na di naman totoo na ire-raid ng mga NBI agents ang INC Central Office Compound sa Commonwealth dahil doon di umano nagtatago si Senator Rodante, ba't Dante Marcolet? Ikaw naman, Ramon Tulfo, minamali mo pa ako. Hindi, joke lang. Nagkamali lang siguro siya. No, hindi pa kailangan magtago ni Dante Marcoleta. Ang tinutukoy niya siguro dito, si Bato de la Rosa. O baka makarating po sa inyo ito, Ramon Tulfo. Paki-edit niyo po yung post ninyo. Mali. Sabi niya pa, his display of a deadly weapon on social media to show aggression to persons in authority was unbecoming of a public official. Kung babasahin natin ng buo ang official statement ng Quezon City Council tungkol kay Ludovica, masasabi natin na may pagkabakla ang tema ng salita. Ito po, basahin po natin sa wikang Tagalog ang pahayag ng Quezon City Council. No? Translate in Tagalog para mas maunawaan po natin lahat. Ayon po dito sa kanilang pahayag yesterday, July 2, 2026, in light o kaugnay ng kamakailang insidente sa isinagawang rally sa People Power Monument noong Hulyo 1, 2026 na kinasasangkutan ni Konsehal Ranulfo Tatay Rani Ludovica at isang enforcer ng Land Transportation Office, kinikilala ng Konseho ng Lungsod ng Quezon ang pag-aalala ng publiko na dulot ng pangyayaring ito at pinagtitibay ang kahalagahan ng pagtalakay sa usapin ng may pagiging patas, objektibo at pagsunod sa tamang proseso. Alinsunod dito, magsasagawa ang Konseho ng Lungsod ng Quezon ng isang walang kinikilingang imbestigasyon upang matukoy ang mga kaugnay na katotohanan at malaman kung ang mga naging aksyon ay naaayon sa mga pamantayan ng pag-uugaling inaasahan sa mga lingkod bayan. Kinikilala ng Konseho ang dedikasyon ng lahat ng mga lingkod bayan na tapat na nagsisilbi sa ating mga mamamayan, kabilang si Konsehal Ludovica. Kasabay nito, binibigyan diin namin na bagamat tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan na magpahayag ng mga lehitimong alalahanin at manawagan ng pananagutan, ang ganitong responsibilidad ay dapat laging isagawa ng may paggalang, profesionalismo at tamang pagpapahalaga sa dignidad at karapatan ng iba. Nananatili ang aming pagtitiwala na ang naaangkop na mga proseso ay susunod sa tamang daloy at na ang lahat ng sangkot ay pagkakalooban ng pagiging patas at tamang proseso. Umaasa rin kami na ang insidenteng ito ay magsisilbing pagkakataon upang higit pang palakasin ang mga prinsipyo ng etikal na pamumuno, responsableng paglilingkod bayan at pananagutan. Ang Konseho ng Lungsod ng Quezon ay nananatiling nakatuon sa pagpapanatili ng dignidad ng pampublikong tungkulin, pagpapatibay ng tiwala ng publiko sa pamamagitan ng integridad at profesionalismo at pagtiyak na ang aming mga pagkilos ay patuloy na sumasalamin sa pagpapahalagang ipinagkatiwala sa amin na itaguyod. Napakaraming mga flowering words ang sinabi po dito ng Quezon City Council. Pero sa isang banda mga tol, hindi ko naman nakikita na may mali sa mga sinabi ng Quezon City Council. Kasi yan po ang mali sa atin eh. Dapat dumadaan talaga tayo sa proseso. Hindi ko rin makita kung bakit tinawag na pagkabakla ni Ramon Tulfo itong pahayag na ito. Dahil kahit apparent yung paglabag nitong si Ludovica, kinakailangan pa rin ang pagdaan sa tamang proseso. Huwag natin gagayahin yung iba na porket against sa ating paniniwala, dapat maparusahan na kagad. Hindi ganon, ano? Kaya pasensya na kayo, pero hindi ako sumasang-ayon sa sinabi ni Ramon Tulfo dito na hindi
na may pagkabakla ang statement ng Quezon City Council. Ito lang talaga yung tama. Bagamat masyadong mahaba at masyadong maraming pambobola. Balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. At kaugnay po ng naging rally ng Iglesia ni Cristo, mga tol, meron pong kaanib nila, ewan ko kung totoo, pero sinasabi po dito sa post na isi-share ko po sa inyo, sa shared post ni Lumen Taray, ay pakinggan mo, sabi nila, ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kanyang saloobin. Bakit daw ngayon ang INC na kanyang kinabibilangan ay sumasama na sa politika? Siya daw ay isang handog sa iglesia simula noong bata siya. Pero hindi na raw niya maintindihan ang Iglesia ni Cristo sa kanilang ginagawa na nagrally o nagrarally. Pakinggan at panoorin ang kanyang pahayag. Oh. Wala sana akong balak mag-fierce about sa politics sa Pilipinas because I don't have a right to say my comment. Mula nung last month, nung nag-OTking ako being a Canadian citizen, wala na akong rights. Kung ano man ang mga pangyayari, kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas, wala na akong rights. Kasi wala na rin akong karapatang bumuto. Wala na akong karapatan, hindi na ako Pilipino. Pero ang masakit sa akin is, bakit nagkagulo ang relihiyon ko? Bakit nagkagulo ni minsan hindi masabi sa isipan ko na umabot sa punto na ganito ang mangyayari sa relihiyon ko. Nakisawsaw sa politika. Ako po ay isang iglesia. Handog po ako sa iglesia pero hindi masagi. Noong bata ako hanggang sa ngayon, hindi ko masagi. Ang napa-question din ako. Bakit kaya ang binubuto ng relihiyon ko, mostly ang mga kurap? Bakit ko napa-question yan? Nung dumating ako dito sa Canada, walang mga kandidatong pumapasok sa simbahan. Walang pumapasok sa simbahan namin dito sa Canada. Walang kandidato nang hihingi ng tulong sa simbahan namin sa Canada. Di mo nga alam. Eleksyon na pala dito. Pero bakit? Kung walang namang kasalanan si Marcoleta, bakit hindi niya patunayan sa hukuman? Doon niya sasabihin. Doon niya ilabas ang ebidensya niya. Bakit nakisali yung iglesia dyan? Mula nung naluklok sa gobyerno at naging senador si Marcoleta, nakakaladkad ang relihiyon ko kasama si Marcoleta. Alam mo, hindi ko gusto si Marcoleta. Hindi naman lahat din ng iglesia mababait. Sino ba ang nag-usig sa akin? Kapwa ko iglesia. Yan ang masakit. Pero hindi na natin balikan yun. Grabe ang tutol ko. Pero bakit? Napa-question ako. Binoto nyo si Marcos, mga iglesia. Binoto nyo si Duterte. Tapos ngayon, ano? Patatalsikin nyo ang isa? Iluluklok din nyo ng isa? Accountability? Masakit sa tenga ang accountability. Pero ang kinukup-kup nyong kandidato may kaso. Galing sa bunganga ni Marcoleta lahat kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon. Siya ang may dahilan. Bakit nagkukubli siya sa simbahan? Ang pagkaalala ko, ang nagisnan ko, bumoto lang tayo. Pagkatapos ng boto natin, pagkatapos ng eleksyon, hindi na tayo maging involved sa politika. Bakit ngayon? Masakit sa kalooban ko bilang membro ng iglesia na marami nang gustong ipatiwalag ako. Lahat ng comment, kailangan sumang-ayon ka lang sa kanila. Alam mo, wala akong problema sa relihiyon ko, nasunod ko lahat. Pero hindi ko kayang sundin kung ano man ang nangyayari sa gobyerno. Na-involve ang isang membro ng iglesia na pakasinungaling na si Marcoleta.
Wala siyang kasalanan. Bakit siya tumakbo sa simbahan? Doon siya sa korte tumakbo. Harapin niya, patunayan niya na wala siyang kasalanan. Bakit doon siya nagkukublit ng hihingi ng tulong sa simbahan? Magkano bang bigayan ni Marcoleta sa iglesia? Ititiwalag niya naman ako. Kasi, kontrabida ako, kagaya nung kamembro ko din sa iglesia, sabi niya, kalabanin mo bang iglesia? Bakit ko kalabanin kung kaya ko namang umalis dyan? Kami lang ng Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam sa buhay ko. Kung sino pa yung maka-Diyos, sila pa ang maraming makasalanan na tao. Yun, masakit sa kalooban ko. Kasi hindi ito tahimik ang relihiyon ko noong nagisnan ko. Pero bakit ngayon? Nakakalagkad. Kahit sino-sino na lang. Ngayon talagang hinubad na nila. Pinoprotektahan nila. Sinasabi nila accountability. Pero bakit, iglesia, bakit ang kinukup-kup nyo, ang binubuto nyo? Saan ko ba galing yan? Mula nung nandito ako sa Canada, doon ko naisip. Bakit dito, ang simbahan natin na iglesia dito sa Canada, walang pumapasok na kandidato na nanghihingi ng tulong? Bakit sa Pilipinas? Nung may nabasa din ako, may narinig din akong balita, hindi naman pala galing sa atin yan. Sa panahon lang pala ni Malmel Rojas, nagsimula yan. Na isang boto lang tayo. Totoo siguro. Binabayaran tayo kasi hindi mamatay-matay ang issue na yan eh. Ngayon ko na pag-isip-isip, bakit natin binubuto ang mga kurap? Walang pagbabago ang Pilipinas. Sabi natin palagi, leksyon sa simbahan. Hindi ito ang bayan natin. Bakit? Bakit sumasama tayo sa gulo kung hindi naman pala bayan natin to? Ang pagsisikapan natin, mabago ang puso't isip natin, malinis siya para makarating tayo sa bayang banal. Yan ang tinatak nyo sa utak namin noon. Bakit iniintindi natin ang sanlibutan? Palagi huwag intindihin ang sanlibutan, huwag makisali sa mga sanlibutan na mga bagay-bagay. Bakit nangyayari na ngayon? Kung may kasalanan, allegation pa lang, harapin na nila sa husgado. Huwag sa mga tao, ni minsan, walang alam sa batas. Sunod-sunuran na lang ba? Hanggang saan kayo dadalhin mga tao sa Pilipinas? Masarap mamuhay na kunti lang ang korupsyon. Hindi na ako magko-comment sa mga sinabi ni ate dyan ha. Bahala na po kayong humusga. Ngayon, ito po yung vlog ni Abogada ng Bayan kaugnay po ng pagtatanggol ng mga sumusuporta kay Rodante Marcoleta kung bakit kasama sa plunder. Bakit siya sinampahan ng kasong plunder? Private funds nga daw po yung ibinigay at iba pang mga issue. Pakinggan po natin ang vlog ni Abogada ng Bayan. 75 million na galing sa pribadong donors at hindi sa kabayan ng bayan? Or dapat bang election offense lang to? Ito nga na malaking legal na tanong sa kasong kinakaharap ni Senator Rodante Marcoleta. Marami ang nagtatanong, private donations naman daw yun? Bakit naging plunder? Kaya himayin natin ang timeline, ang batas at ang argumento ng magkabilang panig. Noong October 8, 2024, naghain si Senator Marcoleta ng kanyang Certificate of Candidacy para sa 2025 senatorial elections. Pagsapit ng May 12, 2025, nanalo siya bilang senador at pumang-anim sa halalan. Ngunit ilang buwan matapos ang eleksyon, noong November 2025, sa isang television interview, inamin umano ni Senator Marcoleta na meron siyang mga campaign contributions na hindi isinama sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE dahil umano sa kahilingan mismo ng mga donor na maging pribado. Dahil dito, naglabas ang COMELEC ng show cause order
para ipaliwanag ang umano'y discrepancy sa kanyang sose at salin. Gayunman, noong March 18, 2026, naglabas po ng resolusyon ng COMELEC and Bank at itinigil ang election offense investigation dahil umano sa kakulangan ng ebidensya na may nalabag siyang election law. Mahalagang tandaan po natin, ang pagtatapos ng investigasyon ng COMELEC ay hindi nangangahulugan na hindi na maaaring magkaroon ng ibang kasong kriminal mula sa ibang ahensya. Kung may ibang batas na nagsasabing merong nalabag. Kaya noong May 18, 2026, nagsampa naman ang Field Investigation Bureau ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon ng reklamo. Ayon sa reklamo, tumanggap umano si Senator Marcoleta ng humigit kumulang 75 million mula sa mga pribadong individual noong 2025. Dahil dito, isinailalim siya sa investigasyon para sa plunder, indirect bribery, at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga public officials na tumanggap ng regalo or pabor dahil sa kanilang posisyon. Noong May 21, 2026, inutusan ni Ombudsman si Marcoleta na mag-submit ng kanyang counter-affidavit sa loob ng 15 days bilang bahagi ng preliminary investigation. Noong June 5, 2026, nag-submit si Senator Marcoleta ng kanyang counter-affidavit. Mariin niyang itinanggi ang lahat ng akusasyon at sinabi niya wala siyang ginawang krimen. Noong June 29, inanunsyo ni Ombudsman Boying na magsasampa na ng plunder charges laban kay Senator Marcoleta at 3 pang iba sa Sandigan Bayan. Samantala, iginiit naman ni Marcoleta na ang mga kaso ay may kaugnayan umano sa kanyang investigasyon sa flood control funds at itinuturing niyang politically motivated ang mga to. Kaya mahalagang maunawaan natin, ano nga ba ang plunder? Sa ilalim ng Republic Act No. 7080, ang plunder ay nagaganap kapag ang isang public officer sa pamamagitan ng serye o kombinasyon ng mga ipinagbabawal na gawain ay nakapagkaman ng ill-gotten wealth na may kabuuang halaga na higit sa 50 million. Kabilang sa predicate acts ang misappropriation or paglustay ng public funds, pagtanggap ng commissions or kickbacks, illegal na pagbebenta or paglilipat ng government assets, paggamit ng kapangyarihan ng opisina upang yumaman, at iba pang overt criminal acts na nagre-resulta sa ill-gotten wealth. Pero kailangan ba talagang galing sa gobyerno ang pera? Yan ang tanong. Sa literal na pagbasa ng Republic Act 7080, nakatuon ang batas sa public funds at government assets. Ngunit, sa mga jurisprudence, pinalawak ng Korte Suprema ang konsepto ng ill-gotten wealth. Sa Estrada versus Sandigan Bayan, itinuring ng Korte Suprema na maaaring maging bahagi ng plunder ang weteng payoffs kahit pribadong pera ang pinagmulan. Dahil natanggap umano ang mga ito dahil sa pamirihan ng Pangulo. Sa Marcos versus Sandigan Bayan, kinilala rin na ang ill-gotten wealth ay maaaring magmula sa abuse of official position, hindi lamang sa direktang pagnanakaw ng public funds. Kaya maaaring igiit ng prosecution na kahit private donations ang 75 million kung nakuha umano ang mga ito dahil sa impluwensya ng posisyon. Maaari pa rin itong ituring na ill-gotten wealth sa ilalim ng umiiral na desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa defense, private donations ang pera kaya hindi umano sakop ito ng plunder law. Kalawa, ginastos umano ang pera para sa campaign activities kaya hindi ito dapat ituring na personal na yaman. Ikatlo, iginiit nila na ang kaso ay selective justice at politically motivated. Ano naman ang indirect bribery at Presidential Decree No. 46? Okay. Huwag na natin pag-aralan yung indirect bribery. Focus lang tayo doon sa plunder. Narinig po ninyo yung paliwanag ni Abogada ng Bayan, ano? In short, mga tol, hindi lamang public funds, kasama po ang private funds sa potensyal na pagkakaso sa isang public official. Ang mahalaga kasi dyan, yung amount na pinag-uusapan. At least 50 million pesos. Dito, sa case ni Marcoleta, 75 million pesos ang pinag-uusapan. Ngayon, ganito yung argumento naman ng mga nagga-gaslight po dito, no?
kinukumpara nila, gumawa pa sila ng infographics para lamang palabasin na selective ang justice. Sinasabi nila, bakit si Pangulong Bongbong Marcos, tumanggap din naman ng donasyon, Bakit hindi siya kasuhan ng plunder din? No? Ito po yung, basahin po natin, yung panulat ni Fiscal E.J. Mule, at meron din pong related articles dito, si Professor Antonio Contreras. Salamat sa mga binabasa natin, napapadali ang trabaho ni Tapuan dito. Kasi kung hindi dahil sa mga panulat nila, iisa-isahin ko pa itong ipaliwanag sa inyo. Dito, binabasa ko na lamang. Sabi po ni Fiscal E.J., the post asks, if campaign donations constitute plunder, then why not apply this to BBM? Nice try. Pero bago gumawa ng infographic, siguraduhin munang pareho ang facts. BBM was not an incumbent public officer when he received campaign donations in 2022. Senator Marcoleta, on the other hand, is being accused under illegal theory that the alleged donations were received by reasons of his office as an incumbent public official. Simply stated, mga tol, pribadong individual si Pangulong Bongbong Marcos sa mga panahon na tinanggap niya ang donasyon. Samantala, public official si Rodante Marcoleta nang tinanggap niya ang donasyon. Magkaiba ang factual circumstances ayon pa kay Fiscal E.J. Kaya magkaiba rin ang legal issues. Hindi pwedeng dahil pareho ang salitang campaign donation, pareho na agad ang legal consequences. Sa batas, isang nawawalang elemento lang pwedeng magbago ng buong kaso. Dito pa lang bagsak na ang comparison. A false analogy is still false no matter how attractive the infographic is. Maganda ang layout pero kulang sa legal analysis. Ang tawag po dito, whataboutism. No? Ililihis mo yung issue doon sa isa at pupuntuhan mo yung isa. Bakit si BBM? Tumanggap din naman donasyon. Bakit hindi siya makasuhan ng plunder? Mga baluktot ang utak, Ngayon, basahin po natin yung post naman ni Professor Antonio Contreras. Saan ba yun? Hanapin natin yung post ni Professor Antonio Contreras kaugnay niyan. Bakit di ko makita sandali. Antonio Contreras. Prof. Ito, nakita ko. Ba't hindi ko ma-search yung post niya, no? Ito. Basahin ko lang po sa inyo ito. Sabi ni Professor Contreras yesterday, bumanat na naman ang mga DDS. Ang infographic ay nakasalalay sa isang false equivalence. Ikinukumpara nito ang legal na campaign contribution sa mga alegasyon ng plunder, gayong magkaiba ang mga legal na elemento ng mga ito. Narito kung bakit mali ang argumento. Una, ang campaign donation ay hindi otomatikong illegal. Ang mga kontribusyon sa kampanya ay pinapayagan ng batas basta't idineklara sa COMELEC, tinanggap ayon sa mga tuntunin ng election law at hindi nagmula sa mga ipinagbabawal na donor. Ang pagiging donor at kalaunang maitalaga sa gobyerno ay hindi sa sarili nito ebidensya ng krimen. Maaaring magtaas ito ng usaping etikal o conflict of interest, ngunit hindi iyon sapat upang masabing may plunder o graft. Kailangang may ebidensya ng quid pro quo o iba pang paglabag sa batas. Ang plunder ay may malinaw na legal na elemento. Sa ilalim ng Philippine law, kinakailangang ang pag-iipon ng ill-gotten wealth sa itinakdang halaga sa pamamagitan ng isa o higit pang predicate crimes like bribery, malversation, fraudulent disposition of public funds at iba pa. Ang simpleng pagtanggap ng campaign donations ay hindi isa sa mga predicate crimes. Hindi ito katulad ng alegasyon laban kay Marcoleta. Ang sentro ng usapin kay Marcoleta, batay sa mga naunang pampublikong ulat, ay hindi lamang ang pagtanggap ng malaking halaga, kundi ang mga alegasyong natanggap ang pera habang siya ay nakaupong kongresista.
hindi ito na ideklara sa kanyang SALN